Inanunsyo ni House Majority Leader Sandro Marcos ang kanyang desisyon na mag-recuse o hindi na may kilahok sa anumang diskusyon, deliberasyon at proceedings ng House Committee on Rules kaugnayan sa impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa nakababatang Marcos, ito'y para mapanatili ang magandang imahe at kredibilidad ng Kamara lalo na sa ipagtupad ng proseso at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga mambabatas. Bagaman hindi ito required gawin, minarapat ni Congressman Marcos na mag-inhibit. Naghayag din siya ng pagtitiwala na gagawin ng mga mambabatas ang nararapat at naayon sa batas. Sa huli ay sinabi ni Congressman Marcos na kikilos ang mga mambabatas nang naayon sa kanilang konsensya nang walang sinumang nagdidikta. So ayun maliwanag po yun mga pre, no? Itong si Sandro Marcos mga pre, kasi syempre anak siya ng Pangulo, ano? At dito po natin makikita na ang mga Marcos po, hindi po yan diktador. Diba? Hindi po sila diktador katulad ng ni Digonyo. Diba? Si PBBM at itong si anak po ni si Sandro Marcos, hindi po yan mga diktador. Ngayon, ang mga DDS natutuwa kasi meron daw pong impeachment laban dito kay PBBM. Tapos, hati po sila eh. Meron ding hindi natutuwa kasi ano lang daw po yan, kumbaga shield or vaccine para maprotektahan ka daw sa loob lang ng isang taon, 'di ba? Alam nyo, kung talagang kung talagang si PBBM yung punot dulo ng nakawan sa gobyerno, maniwala po kayo sa akin, mai-impeach po 'yan. Pero paano pag hindi na-impeach? 'Yun yung tanong. Yun yung tanong. Paano pag ang Pangulo na natili sa kanyang pagiging Pangulo? Siyempre, harapin naman ng Pangulo yung impeachment eh. Wala namang problema. Ayon kay PBBM. Diba? Kasi alam ng Pangulo po natin na malinis po yung kanyang konsensya. Diba? Malinis po ang konsensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun. Pero, si Inday Sayad, Lustay, haharap kaya? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo mga pre? Haharap po kaya si Inday ninyo? Inday Sara Duterte. Mukhang malabo, ano? Malabo. Talay natin to mga pre. Palasyo makakalap na balita na inoperahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, maayos na ang kalagayan ng Pangulo at balik trabaho na. Sa mga Pag naoperahan ka, hindi ka agad makakapagtrabaho. Dami talagang ano ngayon eh, no? Yung mga fake news na balita. Para lang masira ang Pangulo. Para lang sumigaw yung taong bayan. Oh, hindi mo na kaya magtrabaho, inoperahan ka na. So, dapat nang palitan ka. Matindi yung kanilang pagpapakalat ng kasinungalingan ngayon. No? Nagsama-sama po sila. Pinagtulungan po nila yung sinasabi nilang weak leader. Lahat ng kasinungalingan, binato na po nila kay Pangulo. Weak leader pala, bakit nagsama-sama kayo? Nagtulong-tulong kayo. Weak pala eh. Weak naman pala ang Pangulo. Bakit hindi nyo kinaya? Yung tanong. Kinumpirma naman ng Malacanang na 6 na ang sinibak sa pwesto sa Bureau of Immigration kaugnayan ng umano'y korupsyon na isiniwalat ng isang Russian blogger. Lahat ng yan... Ayan, at least nalaman po natin na may corruption pala sa loob. Nababayaran pala yung mga tao na yun. Diba? Kasi, pumayag eh, babayaran kita. O babayaran kita ngayon. Tapos matapos kang bayaran, makakapag-vlog ka na sa loob. So, anong tawag doon? Corruption po yung tawag doon. Tumatanggap ka ng suhol, which is, alam mo naman sa sarili mo, na bawal talaga yan. Grabe. Tapos isisisin nyo na naman kay PBBM. Anong kinalaman ng Pangulo dyan? Nasa batas na natin, bawal. Pero pinapalusot pa rin sa loob. Pasalamat pa rin tayo dun sa Russian vlogger. No? Dahil isiniwalat niya yung corruption dyan sa kung saan siya nakakulong. So at least may kukorek po ng gobyerno ngayon yung pagkakamali dyan sa lugar na yan. Pero hindi kasalanan ng Pangulo yun. Kasi kinukorek ka ng Pangulo eh. Pero mananagot din yung Russian vlogger na yun. Ha? Hahabulin ng Pilipinas yan, ng gobyerno ng Pilipinas. Yari ka, mukhang babalik ka na naman sa Pilipinas.
Bapa sa ulat ni Christian Vascones. Christian. Maan, tinawag na fake news ng palasyo ang mga kumakalat na impormasyon patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na hindi totoo na naoperahan o ooperahan pa lamang ang presidente. Matapos ito, isa ilalim sa medical observation noong nakaraang linggo dahil sa naranasang discomfort. Sa katunayan, Maan, sinabi ng palasyo, Anya, may mga meetings ang Pangulo at iba pang pinagkakaabalahan sa pagbabalik trabaho nito. Samantala, kanina rin kinumpirma ng palasyo na 6 na mula sa Bureau of Immigration o BI ang nasibak dahil sa umano'y korupsyon sa loob ng jail facility na isinawalat ng isang... Yan, kasi kung kinukonsinti po ni PBBM yung corruption, dapat hindi niya sisibakin yan eh. Pero tingnan mo, pinagsisibak po ng ating Pangulo. Kung nalaman niyang kurakot ka, sinibak. Diba? Ang dami-dami pong iniisip ng Pangulo. Siyempre, hindi naman po may isa-isa yan ng Pangulo kung sino yung kurakot dyan. Kaya nga, dapat may pakikipagtulungan ng taong bayan eh. Para mabuking kung sino yung kurakot. At yun yung dapat patalsikin. Diba? Tama naman, diba? Tapos sasabihin nyo ngayon, ang kurakot si Pangulo. Diba kayo nasisiraan ng utak? Mag-isip nga kayo. Russian vloggers na si Vitaly Dorovetsky. Sa 6, isa dito ang mismong jail warden na nagsubili ng courtesy resignation. 2 naman ang sinibak talaga na deputies at 3 iba pang empleyado. Nagpapatuloy umano ang investigasyon sa ahensya para mas mapata ang sinasabing katiwalian alinsunod sa utos ng Pangulong Marcos na gibain ang korupsyon sa pamahalaan. Alam naman po ng bawat ahensya, ng lahat ng heads ng ahensya, alam din po ng bawat kawani ng gobyerno na nais ng Pangulo na malinis ang gobyerno ito mula sa korupsyon. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan ng Pangulo. Gusto talaga ng Pangulo na malinis yung corruption. Kaya nga pinapangunahan po ni PBBM, di ba? Pero ang pinapalabas pa rin po ng mga kalaban ng gobyerno ngayon, kalaban ng PBBM administration, si PBBM pa rin yung utak ng nakawan sa gobyerno. Pinangunahan na nga para mabuking yung mga magnanakaw, tapos ngayon magnanakaw na si PBBM. Sasabihin nyo, hindi, kasama yan, magnanakaw. Yan, makatanga-tanga ng mga taong ito. Oh. I-analyze po natin yan bilang isang tao. Diba? PBBM vlogger ako, DDS vlogger sila. I-analyze nyo po yung mga sinasabi natin. Kung sino yung nagsasabi ng katotohanan. Yung mga DDS na yan, yung mga naghahabol ng kapangyarihan, yun yung nagpapakawala ng pera. Si PBBM, nandito na yan, oh. Etong pagsuporta namin kay PBBM, ito'y libre to. Walang bayad to. Kasi alam namin na ito yung tama eh. Pero tandaan mo kung sino po yung naghahabol ng kapangyarihan, siya po yung magpapakawala ng maraming salapi. Kaya hindi mo rin masisi mga vlogger na yan, nabulag ng pera eh. Kaya magpe-fake news na lang sila para magkaganon. Dahil kung hindi po sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, maaari sa pwesto. Samantala, habang gumugulong na ang investigasyon sa immigration, iginiit ng palasyo na naway magsilbing aral ito sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo't hindi umano katanggap-tanggap na isang banyaga pa ang gustong tumawid sa baluktot na sistema ng isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. At yan munang ulat mula sa palasyo. Balik sa'yo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Vascones. Nakatakdang bumuo ng isang task force ang Philippine National Police para sa mas malalimang investigasyon kaugnay sa panibagong ambush try kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Isang Special Investigation Task Group ang bubuin para agad na makilala ang utak sa tangkang pagpatay sa alkalde. Etong Ampatuan naman kasi marami ring kalaban to eh. No? Marami ring kalaban kaya yun. Habang lalabas po sila ng bahay nila, hindi rin safe eh. Kalahating ng buhay nila nasa hukay na. Marami po silang kalaban eh. 'Di ba? Sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Sinabi ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. na matutunto nila ang utak sa nasabing krimen saka siya aarestuhin. Malaki ang paniniwala ni Octa Research Fellow Professor Guido David na malaki na ang naiambag ng pamahalaan pagdating sa food security sa bansa. Sa panayam sa DZMM. So kayo mga pre, anong reaksyon nyo dito sa videong ito, no? Lalong-lalo na sa impeachment ni PBBM. Ayan, comment down below mga pre. Ayan, para naman po mabasa natin yung inyong mga reaksyon, inyong mga komento. Ayan. Ngayon, simplehan natin itong si Tubit Tiangco mga pre, no? Topic natin ito. Idugtong natin dito sa topic na to. Itong si Tubit Tiangco. Alam mo, Tubit Tiangco, makinig ka nga. Makinig ka. Ha? Masyado ka ng bida-bida. Ha? Kala mo maraming natutuwa sa'yo, pero sa totoo lang, daming nabubuisit sa'yo. Alam mo ba yung sinasabi mo tungkol kay Marcos, na aware siya sa korupsyon?
Oh, grabe yan mga pre, no? Kasi mukhang ikaw ang tunay na dalubhasa sa pagtingin ng pagdating din siya sa korupsyon na yan. 'Di ba? Huli kasi habang sinasabi mo, alam ni Marcos, huling-huli sa bibig mo. Kaya, parang ikaw naman ang may espesyal na kakayahan na makita ang lahat pagkatapos ng pangyayari. Oh. Aware daw siya. Oh, sabi ni Toby. Oh, Toby, makinig ka. Ikaw ba? Aware ba na dapat mag-research muna bago magbitiw ng salita? Oh, kasi sa dami ng sinabi mo, parang mas bagay ka sa record holder ng mga haka-haka at hula-hula. Doon ka na babagay eh. Diba? At sa sobrang tindi ng mga pahayag mo, Toby, hindi lang aware si Marcos. Ikaw din, mukhang aware sa drama ng lahat. Pero sa facts, parang laging nahuhuli. Diba? Itong si Toby Chanko, drama. Aware daw po ang Pangulo. Siguro ngayon, kasi pinaimbestigahan na ni PBBM. Pero nung una po, walang alam yung Pangulo dyan. Akala ng Pangulo, andyan lang yung flood control. Yun pala, ghost na yung iba. Bakit? Nag-start naman kasi yan sa panahon ni Digong, paulit-ulit na tayo. Nakakaumay eh. Paulit-ulit na tayo. Sa panahon ni Digong yan, nagsimula. Nung pinatrabaho ni PBBM, pinaimbestigahan, diba? Nagbunga naman yung investigasyon, di naging aware po yung Pangulo, malawak pala yung korupsyon. Dito sa flood control na to, manumalyang flood control na to. Pero kung ang tinutukoy mo nung una pa lang, nung naging Pangulo si PBBM, aware na agad, mukhang hindi eh. Malabo. Diba? Pangulo yan eh. Maraming iniisip na dapat trabahuin. Kaya nga kampante siya, akala niya, nandyan lang naman yung flood control. Yung pala ghost na yung iba. Dahil ninakaw ng mga kampo ni Duterte at syempre si Duterte mismo. Ang aware po sa nakawan dyan, sa flood control na yan, sa DPWH na yan, si Digong po talaga. Siya yung aware. Aware lang, gising na gising. Diba? Yun ako po. Kung kayo po yung tatanungin mga pre, ano po reaction nyo dito? And comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, mga reaksyon. Ayan at syempre, huwag kalimutang i-share ang video na to. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Syempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook page, kalimbangin nyo lang po yan. Ayan. At syempre mga pre, no? Yun. Abangan nyo po yung mga susunod natin video. Ingat po kayo lahat. Kita-kits po sa susunod na video or live po natin. Ingat po.